ano meron palang isang sinabi si Claire. Ito yung sinabi ni Claire, ha. Kayo ba ay naniniwala na hindi daw mandato o sinasabi ng batas na obligahin ang lahat para magpa-drug test? Naniniwala ba kayo diyan? Oo, ako naniniwala ako dito na hindi mandato at sinasabi ng batas na lahat obligahin para magpa-drug test. Pagka ordinaryong tao ka, Claire. But the problem here is, hindi ordinaryong tao si Pangulong Duterte. A public office is a public trust. So dapat po si Pangulong Duterte tuloy. Si Pangulong Marcos pala, hindi siya ordinaryong tao, hindi siya katulad ko. Ako, if you oblige to undergo drug test, I can decline. Why? Wala akong pakialam sa iyo. I'm an ordinary citizen. I'm a private citizen. So, pwede akong hindi mag-adhere dyan unless it's being required by my contract with you. I should adhere. But if wala naman, puta, bigla nang sinabi mo sa akin, oy, pa-drug test ka, dada. Ina mo. O, magpa-drug test, tarantado ka ba? Sino ka ba? Hindi ba? Out of the blue. Talagang hindi mo ako pwedeng obligahin. Pero, if ikaw ay halal ng taong bayan, Claire Castro, sabi ko nga, napaka-kitid at hina talaga ng utak nito. Kung ito'y kanya talagang sinabi, kasi nakalagay naman dyan, sa yung April 9 daw, sinabi niya yan. Ako, hindi naman ako nagsaliksik kung totoo ba sinabi niya. Hinahanap ko, di ko makita. Pero nakita ko to. Legitimate na media naman yata yung RMN, DZXL, di ba? So ibig sabihin, ano naman to? Hindi daw mandato at kasi nga tinanong nga ang Pangulo. Sabi ko nga, itong sinabi niya na to, according sa batas, tama talaga yan. Hindi, kung ako, i-require mo, hindi talaga. Kung halimbawa, mag-a-apply ako ng trabaho and yung ina-apply ako ng trabaho requires me or requires a positive or negative drug test result, kailangan ko magpa-drug test, hindi ba? Ngayon, sasabihin niya, ano ba ang kailangan kapag ikaw ay nag-apply bilang presidente? Malinaw naman doon sa COMELEC ruling na kailangan you are eligible to run for office basta marunong kang magbasa, magsulat, marunong kang siguro mag-mathematics ng konti. At ikaw ay Pilipino. Yun lang naman ang requirement. Wala naman requirement doon na kailangan mag-positive ka or mag-negative ka sa drug test. Yun lang naman eh. Hindi ba? Tama rin naman yun. Pero ang tanong, papayag ka ba, Claire, na yung driver mo, kasama mo, yung buong angkan mo, yung driver nyo sa excursion, bangag, sabog, lasing? Hindi naman siguro, hindi ba? So ito kasi, ang problema kasi dito, Claire, ang presidente natin, siya ang may hawak ng una, ekonomiya. Di ba? Yan ang may hawak ng ekonomiya. Pangalawa, yan ang may hawak ng lahat ng mga ahensya ng pamahalaan. Department of Agriculture, Department of Health, Department of Justice. Baga lahat ng mga ahensya that keeps us civilized. That keeps us safe. Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police. Meron siyang ganung kapangyarihan. And do you think a person that powerful should be sober? Yun ang question. Because if yes, then dapat i-require natin sa lahat ng mga namumuno sa Pilipinas na magpa-drug test at malaman natin na hindi sabog, hindi lasing. Taking mo, we are talking about the one responsible for this country, the one responsible for our lives for the next couple of years from 2022 to 2028. Tapos hindi natin alam whether addict ba to o hindi. Wala namang problema. Kung siguro maganda ginagawa niya, maayos, walang pabago-bago isip. Pabago-bago isip. Minsan oo, minsan okay, minsan hindi. Sabi, hindi magpapa-ICC, biglang pina-ICC si Pangulong Duterte. Sabi, walang pinasok na baril, pero nakita mo doon sa KOJC, daming baril. So, ang dami ng mga instances na ito, utal-utal na. Pag ini-interview mo, dumudugo na yung bunganga. Kapag ka nagsasalita. So, I mean, it is high time para talagang i-require natin sa mahal nating Pangulo na to undergo tests para matapos na tong usapin ng pagdodroga. Now, ikaw Pangalan to Castro, bilang isang abogado, meron kayong ethical standards na sinusunod, tama? And if ang isang abogado addict, anong ginagawa nyo? Pinadidisbar nyo, tama? Why? Kasi hindi pwedeng addict ka na abogado. Kasi nga, pinagtatanggol mo ang mga kliyente mo, tapos sabog ka. So, di ba pinadidisbar nyo yan? O, pag kumukuha tayo ng driver's license, di ba, pinakukuha tayo ng drug test, kuha tayo ng LTAP, yung mamay-ari ng baril, di ba, pinapakuha tayo ng drug test, neuropsychiatric test. Tapos ito, presidente ng Pilipinas, hindi siya pwedeng ipa-drug test. Una sa lahat, hindi po siya pribadong tao. Kung siguro hindi siya presidente, putang ina, kahit ubusin niya lahat ng shabu sa Pilipinas. Lunukin niya, putay, suksok niya sa tumbong niya, ipasok niya sa butas ng ilong niya, kahit puro bato pa yan.
Walang problema yun. Kahit ikamatay niya okay lang. Kasi pribadong tao yan. Pero kung ikaw ay ibinoto ng mamamayan, ikaw ay presidente ng bansang Pilipinas o bansang nasasakupan mo, kailangan mong patunayan na ikaw yung pinakamalinis na tao sa buong mundo. Malinis sa korupsyon, una. Pangalawa, malinis sa masamang bisyo. So bakit mo kailangan ipagtanggol, Castro? Hindi ba? Ikaw ba naniniwala? Dito sa statement mo na to, it's as if meron kang pinagtatakpan eh. Ikaw ba sa sarili mo, Franz Castro? Ikaw ba, Claire Castro, sa sarili mo, naniniwala ka hindi adik ang presidente natin? Kasi kung ikaw naniniwala ka na ang presidente mo malinis, ang presidente mo walang bahid ng droga, ikaw mismo magsasabi sa kanya, sir, let us settle this once and for all. Let's settle this once and for all. Iano na natin, punta na tayo, pa-drug test na tayo. Sama na ako, pati akong pa-drug test na din. O kahit na nung college ako, nagchochonky ako, lumabas man yun. Pero nung college pa ako yun. Ngayon, importante, bilang isang press secretary ba yan? Hindi. USEC ng PCO, kailangan mapatunayan ko rin sa taong bayan na habang nagsasalita ako dito, hindi ako sabog. Hindi ako bangag. Maniniwala ka ba sa isang taong bangag? Ano na naman kabubuhan to, Claire? Itong sinasite mo na batas, itong binubulwak ng bibig mo ngayon, it applies sa mga pribadong tao. It does not apply sa mga taong considered as, o sa mga tao na tawag dito pinagkatiwalaan para sa kapangyarihan. Because again, public office is a public trust. Merong public request na patunayan ninyo na hindi adik ang presidente natin, and then dapat yun ang ina-adhere ninyo. Kapag umiiwas kayo sa drug test, putang ina, ibig sabihin totoong adik yan. Oo, kasimple-simple lang naman eh. O katulad niyan, hindi ba maraming mga nung nakaraan sinasabi na nakulong yung first lady, bla 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 sa Amerika, bla bla bla. Di ba na dami naggagaganon? O anong sinasabi nila ngayon na lumabas na si first lady dyan sa Mandaluyong, napaso sa kape? Hindi naman AI yun, napaso sa kape eh. O meron pa bang balita na nakakulong sa Amerika yung first lady? Wala na. Natapos na yung balita. Why? Nagpakita na sa wakas eh. Di ba? Nagpakita na sa wakas. So hindi totoo yung balita na yun. O hindi ba? Di tapos na yung usapan. O ito, ang tagal-tagal ng usapan ito. 2021 pa. Yan na usapan. 2022 nanalo hanggang ngayon 3 years. Putik yan ka, simple-simpleng mag-undergo ka ng drug testing. Actually, kahit nga i-deny eh. I am denying the claims of my detractors that I am using drugs. Yung ganun nga lang, wala tayong makuha sa presidente. Di ba? Tinanong siya, boss, nagdadroga ka daw. Ha, tumawa lang tapos lumayo. Tama ba yun? Maling-mali yun, madam. Alam ko naman na ang trabaho mo ay pagtakpan yung kagaguhan, kabubuhan ng amo mo. Pero nakakahiya naman to, sobra naman, Claire Castro. Yung pati ba naman ito, anuhin mo. pati ba naman ito, kasi hodang magmukha ka ng aso, magmukha ka ng gago at magmukha ka ng masama, gagawin mo pa rin para lang maipagtanggol yung amo mo. Hindi mo kailangan ipagtanggol si Bongbong, hindi na kailangan ng congressional inquiry. Hindi na kailangan ng testimonya ni Pebbles Talakira na si Harry Roque ang mayroong tawag dito, may hawak or nagpasimuno nung drug, yung pulburon video. Walang yan, madam. Walang pag-uusapan dyan. Isa lang ang kasagutan dyan, drug test. Drug test lang. Abogado ka pa man din, di ba? Kailangan mo ng mga prueba. O you show proof that the president is not a drug addict, tapos ang problema. Yun lang, tapos na problema. Pero the more na iniiwasan nyo ito, the more that you are declining a drug test for the president, it only shows na pwede kaming magpatugtog ng mga ganitong tugtog. Pwede kaming mag-akusa na siya ay sabog. Kasi hindi naman kayo gumagawa ng paraan para patunayan na hindi naman talaga siya sabog. Hindi yan mandato o sinasabi ng batas na obligahin ng lahat. Hindi lahat inuobliga. Ang inuobliga lang po dito ay ang presidente ng Pilipinas, Claire Castro. Puta, ano na nangyari sa utak mo? Bakit parang naging naging robot ka na? Putang ina, pati ba kaluluwa mo, ibinenta mo na kay Bongbong Marcos? Pati ba naman bayan mo, pati ba naman boses ng mga nakakarami sa Pilipinas? Kaya nga sabi ko nga sa'yo, every time na may mga basher tayo, every time na nagsasalita yung mga kupal na mga vlogger na mga malalagkit ni BBM, yun lang naman ang tanong natin, ba't hindi kaya magpa-drug test ng amo mo? Nananahimik na yung mga tulongges na yan. Because they themselves know na putang ina, ngimi yan. Dumudugo bunganga niyan. May naiiwan na pulbos sa ilong niyan. Di ba? Hindi natin sinasabing, epekto yan ng paggamit ng substance.
Pero that is something that's really questionable, that raises question. And para matapos na lahat ng issue na to, the only way is to undergo hair follicle test. Ang dami na nag-hair follicle test eh. Wala namang problema. O si Pulong, nag-hair follicle test. O sinasabihan pa ba si Pulong na addict? Hindi. Bakit? May resulta na siya eh, na hindi siya gumagamit ng droga eh. O hindi ba? Ganun lang naman yun. Di ba noon sinasabi ni Trillanes, drug lord si Pulong. Putangin na, paano ka magiging drug lord kung hindi ka man gumagamit ng droga? Anak ng tinapay yan. Ano yun? Nagbenta ka ng tapsilog tapos yung produkto mo hindi mo tinitikman kung masarap ba o hindi? Ano lang yan, ma'am? O, yun lang natin. Doon lang tayo sa tama. Anak ng tinapay kayo, puros kayo kabulastugan, madam. O, wag nyo ibenta yung kaluluwa nyo sa demonyo. O, dahil lang nagtatanggol sa satanas, eh mas satanas pa. Lagi nyo yan tatandaan.